Maraming salamat sa ating minamahal na Vice Mayor Hani Lacuna. Palakpakan natin. Siya po ay kabatch ko. Kabrad ko, alumni ko. Kami po nila Balmoris, Andres, Hani at ako, magkakabrad na. Kami po ay alumni ng Santa Ana Hospital. Nais ko lang pasalamatan ng Panginoon Diyos, katulad ng ating nasabi ng ating Vice Mayor. Talaga pong napakahirap ang ma-impeksyon ng COVID-19. No? Bagamat ako'y bakunado, katulad ni Vice Mayor, kami bakunado, kami na-impeksyon pa rin. Ngunit na kailangan nating intindihin ang kahalagahan ng bakuna sa ating katawan. Your city government has been doing campaign since March 2. The first vaccination conducted in the country is in Manila. At lagi kong sinasabi sa inyo, magpabakuna sa lalong madaling panahon. At lagi ko ring sinasabi, ang mabisang bakuna ay ang bakunang nasa braso mo. At yang mga pakikisuyo na ginawa ko para sa inyo ay dinuktungan natin ng aksyon. Aksyon kung saan binilisan natin ang ating kilos nang maproteksyonan ang higit na nakararami, if not all, sa ating lungsod. Siya namang nagtagumpay sa tulong ng mga medical frontliners natin, lalo na ang ating mga MHD employees na walang tulog, araw at gabi, walang holiday, walang family day, Saturday, Sunday, maga, gabi, madaling araw, katulong ang mga barangay opisya, mga chairman, kagawad, secretary, treasurer, liga ng barangay, at ng ating kapulisyan. Tayo'y kinutya sa Maynila ng ilang individual sa sistemang gusto ko lamang kayong maproteksyonan sa lalong madaling panahon. Sa baha, may leptospirosis, pero may gamot doon. Sa ulan, may sipon, pero may paracetamol doon. Sa COVID, walang gamot. Tanging proteksyon ay bakuna. Bakuna, bakuna, at bakuna lang. Hindi 4,000 piso, hindi 1,000 piso, hindi food boxes, hindi ayuda. Bakuna ang proteksyon
sa tao. Kaya pinilit ng inyong lingkod, no matter what, pupunta ako sa Plaza Miranda, pupunta ako sa Luneta, makikipagdiskurso ko kahit kanino, na ang pamantayan ng Maynila ay may buting idudulot at dinulot para sa ating mamamayan. Kaya may tinatawag na liderato, kaya may tinatawag na gobyerno, sapagkat ang liderato ang nagdadala ng timon ng bangka. Ang gobyerno ang nagsasabi at leader kung saan tayo tutungo. At dapat ang mamamayan sa naniniwalang sa leader na kanilang pinaniniwalaan ay kailangan sumama. Ngayon, ang tanong ng mga batang Maynila, nasaan na tayo sa bakunahan? Ano ang natamasa sa pagod at hirap na magkumbinsi ng mamamayan na mabakunahan? Mga kababayan, ngayon po holiday. Masasabi ko sa inyo, habang holiday, yung mga tauhan natin sa Manila Health Department, nagbabakuna pa rin. Ngunit, meron po akong bad news sa inyo. Wala na po kaming mabakunahan sa Maynila. If that is a bad news to some. For us, Manileños, and to those non-Manilans who benefited from this policy, we are happy to be of service. Maraming hindi taga Maynila nagpunta sa Maynila kasi sa Maynila bumabagyo, umuulan, bumabaha, hindi sumusuko ang mga doktor at nurses ng Manila Health Department. Maraming mga individual magaling lang sa kiyaw-kiyaw, magaling lang sa kwentuhan, ngunit malayo sa katotohanan ng sitwasyon ng ating pamayanan. Kaya tayo mga batang Maynila, hindi tayo nagpapatakot. Hindi tayo nagpapadala sa mga manduduro, sa mga urot, mga latang walang laman. Ang batang Maynila, buong loob, nakakaharapin anumang hamon na kanyang susungin. Ganito tayo sa Maynila. Kaya tayo nakapamuhay ng panatag na iraos ang ating mga pamilya. Kaya kayo, katulad ng nanay at tatay ko na ng taga-probinsya, nagpunta sa Maynila. Dahil sa Maynila, may pag-asa. Dahil sa Maynila, may gobyerno. Dahil sa Maynila, may oportunidad. Kaya sa inyo, mga kababayan ko, mga lalo na kayong mga barangay official, huwag kayong nagpapatakot doon. Huwag kayong matakot tayo sa mamamayan. Sila ang tunay na amo ng mga lingkod bayan. Hindi natin amo ang mga politiko. Lalo na mga kapwa ko halal ng bayan. Ipinagpapaalala ko lang sa inyo, matuto kayo ng salitang kabubusugan. Ang lahat ng bagay may paghinto.
Anuman ang tayog at sikat ng araw, sa bukang liwayway, pagdating ng dapit hapon, lulubog ito. Ganyan din ang kapangyarihan at pwesto sa gobyerno. May hangganan ng lahat. May dapat kang kabubusugan. Huwag na huwag kayong aabuso. Huwag na huwag kayong magsasamantala. Hindi ito panghabang buhay. Hindi ito minamana-mana lang. Maglingkod tayo ng tapat sa panahon na tayo ay may responsibilidad. Yun ang pagtuunan natin ng pasin. Hindi yung kalahi natin. Hindi kamag-anak natin. Taong bayan. May hangganan. Ngayong pandemyang ito, pinagpantay-pantay ang tao. Walang mahirap, walang mayaman, may pera o wala. Doon ka sa COVID ward, pantay-pantay kayong nagkikita. Masaya lang ako sapagkat sa dami, sa siksikan, punong-puno ang mamamayan sa lupain ng loob ng Maynila. Marami ang nabubuhay. Nalulungkot tayo, marami rin namamatay. Ngayon, ang Maynila, umaabot hanggang Bicol, Lucena, Quezon, Laguna, Batangas, Cavite, Bulacan, Pampanga, Tugigaraw, Ilocos, umaabot ang Maynila. Nararamdaman ang paghahanda ng Maynila. Ilang buhay na ang naisalba sa mga gamot na meron sa Maynila. Kaya ko sinasabi sa inyo, ito ay pandemya. Sinabi ko rin sa inyo, this is a universal problem. It has to be approached inclusively. Mapalad tayo. Magdadalawang milyong bakuna na ang nailatag sa Maynila. Ang katotohanan sa Maynila, kung ano man ang target nila na sinasabi nila, sa Maynila tapos na 2 linggo na ang nakararaan. Ngunit hindi tayo natigil. Hindi tayo tumitigil. At hindi tayo titigil. Hindi tayo titigil na dagdagan ang proteksyon ng tao. Hindi tayo titigil na palakasin ang pampublikong ospital para sa mamamayan. Sa pagbili ng mga gamit. Akalain nyo ba na yung gamit na yaon ay magamit ko din, magamit din ni Vice Mayor? Can you imagine? Sabi sa akin, bakit hindi na lang kayo sa St. Luke's? Tama naman. In fact, maraming salamat sa mga private hospital. Immediately, they called the office and extended a helping hand for me to have a room. And I said, very simple and straightforward. Kung ako'y hindi naniniwala sa kakayanan ng pampublikong ospital katulad ng Santa Ana, paano kita makukumbinsi na pwede ka magka-COVID pero maliligtas ka ng mga makinang nabili natin para sa ating mga kababayan? O sa awa ng Diyos, the first in the country. And I'm telling you and I'm claiming it as Manileño, not as mayor.
The first infectious disease controlled center na naitatag sa buong bansa, Pebrero 2020. The first COVID-19 vaccine storage facility, upscale equipment that you can find in St. Luke's, Makati Med, are available in our hospital. Then, ba't ko naman hindi gagamitin? Oh, akalain nyo ba't dinut-dut yung baga ko sa loob ng kwarto? Sa loob ng kwarto. Dinala ang makabagong makina sa loob ng kwarto. Mobile X-ray, digital, instant. Dati-rati, kayo mga chairman, pupuntahan kayo ng kababayan nyo, chairman, baka may 280 ka. Chairman, baka may 350 ka. Bakit? Papa-X-ray lang ako. Chairman, baka may 4,000 ka. Chairman, baka may 5,000 ka. Bakit? Papa-CT scan lang ako. Sa Maynila, 1-2. 1-2 sawa. Walang tosgas. Yung gamot natin umabot na sa buong Luzon. Ilang buhay na nailigtas. Yung bakuna natin, katulad ko, salamat sa Diyos, hindi man perpekto ang sistema ng bakunahan natin, hindi man perpekto, ngunit na-achieve natin yung dapat natin ma-achieve, na proteksyonan sa bakunahan ang bawat batang Maynila sa lalong madaling panahon. O, salamat. Ayon sa mga natala na mga nangamatay sa lungsod ng Maynila, ay mga nangamatay dahil hindi nabakunahan o dahil hindi nagpabakuna. Ang mga nangabuhay sa impeksyon, most of them are vaccinated. At kaming dalawa ni Vice Mayor ay simbolo ng tulong ng bakuna sa katawan ng tao sa loob ng impeksyon ng COVID-19. Kaya ngayon, ginagawa ng Manila Health Department, sinusuyod ang mga barabarangay dahil sinisimot na lang ang mga natitira pang hindi nababakunahan. Kaya kung ako sa inyo, ganun pa rin ang panawagan ko. Magpabakuna sa lalong madaling panahon. At ang mabisang bakuna ay ang bakunang nasa braso mo. Si Vice Mayor, nagka-pneumonia, bakunado, pero nakaligtas. Ako, salamat sa Diyos, nakaligtas. Ilan pa ang pwede natin mailigtas? Ang COVID-19 hindi aalis sa buhay natin. Sila matatapos din. Pero ang iiwan nila sa atin, magulong COVID-19. Yun sigurado ako. Doon sigurado ako. Sila may hangganan. Ayaw nga lang tumigil. Pero si COVID-19, magiging bahagi na ng buhay natin sa marami pang taong darating. So get yourself protected. I, your mayor, with the vice mayor, 10 ng aming mga kasama, we can only do so much. The rest is up to you. The decisions that you're going to make is all up to you. To your family, to your friends, to your community.
And one thing that we can assure you, despite of physical challenges that we have, with all honesty, kaming dalawa ni ate, humahapo pa. Yan ang katotohanan. But we cannot stop. We cannot stop. We must continue our journey, our goal, our dreams, and aspirations for our people. We should not be defeated by this COVID-19. In fact, I do believe that someday, somehow, COVID-19, someday, while magiging bahagi ng buhay natin, mapagtatagumpayan nating labanan ito. But for now, we should not lose those precious time and opportunity to rebuild, to aspire, to give better things for our people. Ngayong araw na ito, nandito kayo upang makita, upang maranasan ninyo, upang mapatunayan ninyo sa inyong sarili na may gobyerno sa lungsod ng Maynila para sa mga squatter at para sa mga renter. Sa Maynila, trabaho, kalusugan, edukasyon, kapanatagan, at pabahay sa Maynila matatagpuan. Tuloy ang gobyerno. You're going to witness our dreams and aspirations. If Lee Kuan Yew did it 50 years ago, we can do it in Manila. Despite the pandemic, habang busy tayong lumalaban sa pandemya, kailangan tuloy ang ating mga pangarap. Patapos na ang Condominium 1, Condominium 2, natapos ang Basek Community, Binondominium 1, tinitira na San Lazaro, ngayon dito sa Pedro Hill. We will not stop. We will put roof. Bibigyan natin ng bubong at kapanatagan sa pamumuhay ang mga taong habang buhay na lang nangungupahan. We will give them homes. Not only a house, but tahanan. Dito sa Maynila, matatagpuan. We will not stop. 300 plus units, halos. And we're building thousands already. We're building our new hospital. Swerte ng 5th District. Sa totoo lang, apakabuenas nyo. Nasa inyo yung ospital ng Maynila. 10-story, fully air-conditioned, brand new ospital ng Maynila. By December, you will see Manila Zoo that will compete to Singapore Zoo. That you don't need to go to Singapore. The first zoo in Asia. Rebuild. Not only redevelop, but rebuild from the bottom up. Then you will see the lung of Loton to be developed soon. As I have promised and committed to you, nung pagkaupo ko, proteksyonan natin kagad ang Arroceros Park. And we guarantee you that. And we did not only protected it, we are going to redo it, redevelop it without cutting any trees, so that the next generation of the city will have a place in the middle of the city as if it is a forest within
a highly urbanized city like City of Manila. Environment, livelihood, education, healthcare, housing. This must continue. Kailangan natin ituloy ito. Nakakapagod. Di baling mapagod. Basta nakikita ko naman, ngumingiti kayo, masaya na ako. Pawi na lahat ng pagod namin ni Vice Mayor Hani Lacuna. Mga kababayan, sana wag lang natin ipagpasalamat sa ating mga bayani ang kanilang sakripisyo. Buhay na inalay nila upang tayo'y makatamasa ng kalayang ating nagagawa o natitikman. Tayo ngayon na narito, lalo na kayong mga halal ng bayan, tayo umaasa sa atin ng tao. Walang ibang aasahan ng tao kundi gobyerno. Kaya gusto ko maglingkod tayo ng tapat. Suklian natin ang mga sakripisyo, pagpupursige at pag-aalay ng buhay ng ating mga ninuno. Suklian natin sa panahon natin na tayo, bawat Pilipino, hindi lang Manileño, bantayan ang kalayaan ng ating bansa. Huwag natin hayaang abusuin, kamkamin, sarilinin ng iisang pamilya lamang o sino mang pamilya lamang sa ating bansa. Tayo ay Pilipino. Simula Tawi-Tawi, Hulo, Batanes, 7,000 mahigit na isla. Ano man ang wika, ano man ang lugar, iisa lang ang dugo natin. Pilipino. Pilipino tayo. Hindi tayo Bisaya, hindi tayo Tagalog, hindi tayo Muslim, hindi tayo Kristiyano. Pilipino tayo. Ang mga ninuno natin, hindi inisip yun. Ang tanging inisip nila, maging malaya tayo sa mapang-abuso na mga liderato ng ating bansa. Yan ang obligasyon natin ngayon. Kaya tayo, kayo na mga barangay official, umasa kayo, kami ni Vice Mayor Hani Lacuna, 10 ng aming mga kasamahan sa pamahalaang lungsod ng Maynila. Sa tulong ninyo, itatawid natin ng tao. Lulusungin natin sama-sama ang mga alon na umahampas sa bangka natin. Pero sa awa ng Diyos, itong inyong mararanasan ngayong araw na ito ay mga simula pa lamang ng mga darating pang araw, magandang araw para sa bawat pamilyang Manileño. Na ang isang pamilyang nagsisikap
nagbabayad ng upa o squatter sa tabi ng riles, magkaroon ng sariling disenteng matitirhan na masasabi niya umulat bumagyo, meron siyang masisilungang mainam. At hindi natin gagawin basta may malang, may magawa lang. Gagawin natin maayos, matino, at may pagmamalaki ng sino mang benepisyaryo nito. 10 ng ating mga kawani sa Manila Health Department. Sumuli sa inyo, mga chairman, pagod na ba kayo ng kabibigay? Kayo mapapagod. Hindi ko kaya itong mag-isa. Nang ako lang, kailangan ko ng tulong nyo. Ang sukli ko sa inyo, hindi ko kayo iiwan. I will be there for you. Sasamahan ko kayo. Sama-sama tayo. Sama-sama tayo. Kaya binabati ko lahat ng bayani. Maraming salamat sa ating mga bayani. Kaya tayo meron ngayong ganitong programa dahil sa kanila. Sumalangit nawa ang kaluluwa nila. Pinasasalamatan ko rin ang mga bagong bayani. Mga bayaning sumasagupa sa mga pasyente nating nakakahawa. Palakpakan natin ang mga bagong bayaning mga medical frontliners. Sa inyong sarili, pwede niyong ituring ang inyong sarili na maging bayani rin. Kapag kayo ay sumunod sa alituntuning sa loob ng pandemyang ito, ng kusa, at kayo ay sumunod na pangalagaan ang inyong sarili at katulad ng pagmamalasakit ninyo sa inyong kapwa, yan ang pagiging bayani rin. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili kung kayo ay sumusunod sa mga lituntuning pandemyang ito. Sa mga nanay, sa mga tatay, o sino mang anak na naghahanap buhay, lalabas ng bahay, susuungin ang kalsadang walang masakyan. May masakyan man, nasa panganib din. Susuungin ang lahat ng panganib sa labas ng bahay niya para lang may mapaghanap buhay sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya. Sila rin po ay bayani sa loob ng pandemyang ito sa pagtataguyod ng kanilang mahal sa buhay sa bawat kanya-kanyang tahanan. Mga bayani din sila. Palakpakan po natin ang ating mga nanay, tatay o naghahanap buhay sa bawat tahanan. Kayo ang bayani ng bayan. Kayo ang bayani ng pamayanan. Kayo ang bayani ng tahanan. Bawat isang Pilipino, bawat isang Manileño, pwedeng maging bayani. At ipakita natin sa pagmamahal sa ating kapwa, barangay, syudad, at bansa.
Tandaan ninyo, iisang bangka tayo. Paglubog nito, sama-sama tayo. That's why I encourage each and every one of you. Let's come together. Immaterial of political beliefs or ideology. What matter most today is the people. Tao, mahalaga ngayon. Kung kayo ay para sa tao, samahan ninyo ako. Dahil ako, para sa tao, para sa Manileño, at sino mang Pilipino na darating, papasok, pansamantala, dito sa lungsod ng Maynila. Kami, ni Vice Mayor, ay para sa inyo. Kaya kung kayo ay sa tao, kayo ay kasama namin. Yon ang isa puso natin ngayong araw na ito. Then again, mag-ingat kayo. Mahirap ang sitwasyon. But, kaya natin tong malagpasan. So hangad ko, sana huwag niyong danasin ang dinanas namin ni Vice Mayor Hani Lacuna. Kung sakali man, dala ng tungkuling inyong ginagampanan, hangad ko at dalangin, sana malagpasan nyo rin. Walang sigurado, pero sa awa ng Diyos, tingin ko makakaraos tayo. So muli, maraming salamat sa mga panalangin at pagbati ninyong nabasa ko habang ako'y nasa ospital. Maraming salamat sa inyong mga pagmamalasakit, magagandang salita at panalangin. Mag-iingat kayo, kailangan tayo ng tao. Magandang umaga, pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Manila, God first. Thank you.